Ang sa akin yan, siguro, the idea alone that we have to really treat women as our mothers, our sisters, our grandmothers, or our daughters, no? That should give us a clue, no? Especially men, no? Na we have to give our love to women, no? So we have to address all the women's issues, no? I could not imagine na magde-develop ang isang community o isang bansa, no, na nasa sacrifice yung mga needs ng kababaihan. Hindi po pwede, no? Ngayon, we know that the role of the government is very important. Pero hindi natin pwedeng iasa lahat sa government, no? We as private citizens, no, as individuals, we also have roles, no? That's why I commend your group, no, na becoming very visible in Davao, in the whole country, no, na you are serving as kind of advocates, no, you are pushing for a certain kind of advocacy, no, for women's issues, women's rights, no, for the role of women in society. Pero I'm sure may na-recognize din kayo na in these advocacies, hindi pa rin successful somehow dahil marami pa rin mga issues on women na hindi pa na-address masyado. Pwede pa natin isa-isahin pa yung medyo hindi napapabayaan pa as of this time, kulang pa, in other words. Ano ba ang mga women's issues na parang somehow hindi pa talaga nabibigyan ng eksaktong tawag dito, atensyon. Sa experience ko, Doc, lalong-lalo na sa mga integration namin sa community, alam natin na mayroong gender and development program ang bawat unit ng pamahalaan, lalong-lalo na sa barangay. Ang isa sa mga natingnan din kasi namin, Doc, na talagang pinanghihinayangan ay hindi po masyadong nagamit sa mabuti ang mga tinatawag nating God budget na ito. Na sana ito yung oportunidad ng mga government units na ito na magiging instrumento sila para sa mga constituents, lalo-lalo na sa mga kababaihan, especially on education. Isa sa nakikita kong problema do ay yung problema sa contraception. Kasi po, isa po dito ay may tinatawag tayong, sa experience ko lang, Doc, may na-interview ako, lalo na sa ligation. Kasi parang naging problema pa ito sa mga kababaihan kung paano nila inintindi. Kasi nga may misinterpretation or may misunderstanding sa karamihan sa kababaihan ngayon, Doc, ayaw magpa-ligate, no? Kasi daw iba yung maging epekto. No, iba yung maging epekto psychologically at saka kasi nga daw parang maging kumpiyansa ka na kasi hindi ka naman buntis, pwede ka nang hindi lang makipag sa iyong partner. May mga ganung konsepto, Doc. At saka may mismo sa partners, no, sa mga lalaking partners, sa mga asawa, na marami pa rin kalalakihan na ayaw ipa-go into ligation yung mga partners nila, yung mga asawa nila. Kasi nga because of yung maling paniniwala na ganito. Ako naaawa ako, Doc. Personally, talagang naaawa ako sa mga ganitong klaseng babae na ang dami-daming anak na hindi naman pwedeng mag-pills kasi nga may mga sakit or what. Hindi naman sila pwedeng mag-engage into other contraceptions. So, sana yung magiging pwedeng puntahan nila ay yung ligation, pero nga natatakot dahil baka nga daw hiwalayan ng asawa, dahil ligated na siya or what. Sana, Doc, no, yung mga ganitong klaseng pagbigay ng edukasyon, manggagaling din sana sa kasi we have barangay health workers ngayon, no? May
may mga sangay sa gobyerno na pwedeng maging venue for education, no? Na sana mas sila ang mas mag-facilitate, mas mag-lead. Kasi po, ang pinakauna naming pwede nating makita pwede maging solusyon ay yung pagbago po, no, ng paniniwala, ng mga maling paniniwala into kung ano yung tama. Napaka-totoo yung mga nasabi mo, no, yung issue about population control. No? These are valid concerns na later on we will go into the details. No? For the meantime, we will just have a short break. No? Marami pa tayong pag-uusapan, I'm sure. No? We already started with the health issues in women, population control somehow. We started talking about the politics. No? Marami pa, no? So just stay tuned and we'll be right back in a few minutes tayo sa second portion ng ating Beautiful Heart Show, kung saan nagkakaroon tayo ng pagpapalitan ng yung kuro-kuro, no? Ng opinion. Napapaligiran ako ng mga rosas, no? Especially we're celebrating the International Women's Day, and kanina before we had a short break, napag-usapan yung issue about population control, no, na napakalaking role ng babae sa pagpapadami ng anak, no? Or sabihin na natin, kung walang babae, definitely hindi dadami yung population, no? Because the mothers, no, because they are the ones conceiving, no, sila ang nagbubuntis. So, may tanong ko, how do you think about yung population control? Is it favorable sa mga kababaihan o not necessarily? Population control is parang dapat dapat national trust yan, no? In one way, it is favorable to the women kasi nga yung babae ang nanganganak, ang babae yung at risk sa panganganak. Tapos ang babae pa yung nagkakaroon ng problema kapag dumadami yung anak. Kaya sinasabi namin, yung mga ka-women, sinasabi namin na population control dapat shared responsibility both men and women. Kasi yung paggawa naman ng bata ay hindi naman ginagawa ng babae lamang, hindi po ba? Dalawa kayo dyan. So, sa usapin yan, kailangan mapag-usapan ng mag-asawa kung anong gagawin dyan sa population control na yan. At kailangan din, mayroon itong, ang gobyerno din may plano para dyan. Pag pinag-usapan ang population control, hindi lamang yung babae ang kanya binibigyan ng contraception, ng mga pills, kung ano-ano pa. Kailangan din kasali yung lalaki sa pag-educate tungkol sa population control. Well, ang ating pamahalaan naman is already doing its trust, no, in population control. Meron silang parang promotion of family planning, no? And maybe in a different forum, pag-usapan natin yung two sets of family planning, no, yung natural or yung artificial method, no? At this point, it's enough for us to emphasize na ang pagkokontrol sa dami ng pamilya, yung responsibility ng mag-asawa, hindi lang ang babae, kundi there has to be a compromise, no, yung agreement, no, wherein it will be fair for the husband and the wife, or the wife and the husband, no. So next time around, no, I'll invite you para magkakaroon siguro tayo ng parang debate kung ano ba talaga. Are we in favor of the artificial family planning method, or are you against the artificial and go for the natural? At this time, enough to emphasize na there is the issue of the numbers of family members should be the issue between the husband and the wife, no? And of course, it has to be supported by a government program. Now, napapansin ko lang in the city of Davao, no, though there are already women who are holding key positions in the government, no, there are women who are holding key positions in the private sector, no, there are women in the education, in the business sector, but
I have seen still women who are, sabihin na natin, wala silang opportunity, no? I have seen them maybe during night time, no? Nasa mga streets ng Davao City. Yung parang sabihin na natin, we politically incorrect or maybe politically correct to label them as mga babaeng mababa ang lipad, no? How do you feel about this as a women's group? Ano ang inyong stand about these women who are in the streets, no, selling their bodies to earn a living?